Hindi po basta-basta mag-develop ng resort, lalo na yung resort po ninyo na napakalaki. We've been there with our staff, Bamboo A Grill Restaurant, and we enjoy the ambiance facilities na affordable daw, sabi sa kadugtong nitong comment na to. Thank you po Ma'am Yet, no? Kayo pala ang may-ari ng Bamboo A Grill Restaurant. Saan kaya yan? Sana makapasyal din kami dyan. Pero totoo po yung sinasabi niya, no? Hindi daw basta-basta mag-develop ng ganyang kalaking resort. We actually have a total area of 15 hectares, no? Dati kasi 17 hectares sinasabi ko, pero nung pinasukat ko sa geodetic engineer ko mismo ay nabawasan po yung yung laki ng resort, but we're planning to expand it pa rin naman. Pero ito pong comment ni Miss Yet ay nilagay niya doon sa isang video ko na nagpapaliwanag ako dahil may nagsabi na masyado daw mahal ang rates namin sa Manalo Resort Hotel. And marami po nag-comment sa video na yun, no? Hindi ko na dapat pinapag-aaksaya ng panahon yung mga ganun ng mga comments na mga mahal daw sa amin. Actually 190 lang po ang entrance po namin. And yung mga cottages is only 700 pagka-araw, 840 kapag night swimming naman. So it's not really expensive, no? Pero syempre pag wala kang pera, ay talagang mahal yun, o wala kang magagawa, no? So ganun lang po talaga ang buhay. I'm not against anybody who's poor, no? Yung mga mahihirap o walang mga pera, dahil dyan din naman ako nanggaling, and hindi naman po tayo mapanlait sa mga tao. Pero ang totoo niya, no, ito lang totoo, most poor people are just not doing anything na mag-aayos ng buhay nila. Since pinanganak silang poor, they just figure out na yun na talaga ang buhay nila at wala na sila ginagawang paraan. Hindi po tama yun. People who are born poor, hindi nila nga kasalanan yun. Ang may kasalanan yung nabuhay ka nang wala kang ginawa para umahon ka sa sitwasyon mo, tapos ayun nga, namamahalan ka dun sa mga kaya namang ma-afford ng iba. Bakit ganon? And I see so many people na na mga mahihirap, tapos puro reklamo lang sila. Tapos karamihan ng oras nila sa napupunta sa pagbabasketball, panonood ng mga YouTube, at kung ano-anong pag-aaksaya ng panahon ba na hindi naman talaga kailangan, pero doon nila nilalagay yung oras nila. Kagaya ng isang post ko last few days ago sa Manalo Group of Companies. Sabi ko doon, if you're going to put your time and effort sa isang bagay, magiging eksperto ka doon eventually. You'll be very good at that thing. Kung bawa, start ka maglaro ng chess, no? Hindi ka marunong, pero as you go along, as you play thousands of games, yan ako, gagaling ka na gagaling. Kaya it's my experience, no? I-download ko, I think last year, yung chess game sa cellphone ko, parang nasa mga level 600 lang ako doon. Ngayon nasa mga 1,000 na yung level ko. I do that as a pastime, but I really have to give it up kasi minsan natutuwa ako at naubos din yung ilang oras ko sa isang maghapon sa pag-chess. Kasi minsan inisip ko naman na pwedeng mag-release ito ng nag-gauge ko rin yung takbo ng utak ko. Nagiging para siyang measurement para sa akin kung gumagana ba ng maayos yung utak ko or hindi. Pero anyway, no, yun nga, about this comment po, totoo po yan na ang laki po ng gagawin po namin, and I would really need a lot of help. Mabuti na lang po yung team ko sa Manalo Group of Companies ay napakatindi. Oo, nandyan yung aking mga nasa operations, headed by our operations head Sir Justin Salvacion. Nandyan yung aming events team at media and strategies directed by Direct Ace Molino Roca. At nandyan din po yung aming finance head, si Miss Laureline Abalos, yung property manager namin na talagang tindi naman talaga, si Sir Sandy or Dindo Bustamante. Talaga siya yung may hawak ng mga properties namin and yung aming mga vehicles. Andyan din yung aming mga magagaling sa training, sila Bogs Bakay, and yung ating mga nasa sales natin, sila Sir Arlon Mendoza, yung ating mga customer care agents headed by Miss Stephanie Dolot, no? Ganda ng quote na binasa ko kanina at shinare ko rin ng konti. I tweaked it a little bit. Pero ang sabi doon is, you bring in the best people into your company and they will build your company for you. Actually, binago ko yun kasi I don't think they should be building my company. I think we should be all doing it together. Nandun po yung malaking tulong ng CEO or yung owner ng company, which is me, in my case, in my company. So yung
pagpapalaki po o yung pagde-develop po ng aming resort, yung Manalo Resort Hotel, this is actually a small business for us compared to our main business, which is SDN. Yung SDN distribution po kasi namin is national. Soon international na po. We're just waiting for our papers sa Indonesia, pero nationwide po kasi yung distribution namin ng SDN. This is actually our biggest business. So yung business po ng Manalo Resort Hotel, right now we're off peak, no? Hindi peak season ngayon, kaya medyo nagne-negative po kami dahil hindi po kami nagsara, and the people na we are who are working for us are still getting their salaries, of course, and we're maintaining the place every day, naglilinis, inaayos, nililinis yung pool, etc. So we really need to ramp up yung aming marketing pagdating sa resort at saka sa cafe. That's why we have such good items ngayon doon sa menu natin sa Manalo Resort Hotel. Sa cafe natin, ang sarap naman ng mga food, and medyo nag-adjust po kami ng aming mga prices pagdating sa sangyup. Dati 198 lang ang only sangyup namin na pork, ngayon ginawa na po namin 499. I'm sorry po para sa mga naapektuhan, pero po kasi lugi pala kami sa 199 according sa aming F&B manager, si Miss Michelle Simangan. Siya po ang nag-report sa akin na ang average daw namin sa bawat nagsasangyup doon ay kulang-kulang 1 kilo of meat. Kaya talaga sinusulit ng maraming mga tao yung pagpunta doon. 199, lugi po talaga kami. Magkano meat ngayon, di ba? Binibili namin yung meat namin mga 300 plus per kilo. So talo po kami. We had to adjust po yung yung price po namin. Pero nakakatuwa naman po, nagpunta ako doon kahapon and marami pa rin naman kumakain doon sa sangyup. Of course, hindi kasing dami kapag mura yung sangyup, pero ito quality naman po tayo. Kaya okay lang na mabawasan kami ng mga customers, yung mga 190 lang na ma-afford. Basta hindi po kami lugi, kasi okay naman sana kung marami mga customers, kaso kung lugi naman kami, wala rin po kaming kumbaga, hindi rin, it doesn't make sense na dami-dami mga customer, lugi ka naman. So pasensya na dun sa may mga nagpunta daw kasi doon, akala nila 198 pa rin yung only pork sangyup namin, pero 499 na pala. So totoo yan, mahirap po talaga magbalanse since this is our first time na magkaroon ng resort and hotel and restaurant. Oo, dati wala naman kami niyan, no? Although yung misis ko si Snooki ay HRM talaga ang course noon sa college, hindi niya natapos ng 1 sem na lang dahil yung tatay nila ay nagkakasakit na kailangan umuwi from Saudi. So she started to work na, give up niya yung 1 sem na lang sana, magtatapos na sana siya ng HRM, pero nag-work na siya sa I think Maxis noon para makatulong sa family. Anyway, totoo po yun, mahirap po yung ginagawa po namin, lalo na talagang ang business talaga namin na kumbaga na perfect na namin, expertise talaga namin ay dogs and dog food, canine services. Yan po talaga, number 1 po kami dyan. We experienced to be the number 1, binigyan kami ng mga awards ng PNP for 2 consecutive years as the number 1 canine service provider in the whole Philippines, and we were also given a lot of awards then for dog food, the best talagang SDN. And pagdating din naman sa dog training, we're still the biggest dog school in the Philippines. We have about 50 plus dogs from clients na tinitrain sa facility namin ngayon sa Manalo Resort Hotel, as well as home service. And I don't think there's any other dog school or dog trainer or dog training facility na ganun karami ang tinitrain at any given time. So we're very blessed that way na marami po kaming mga kliyente pa rin sa mga dogs. Ito lang po talaga, Manalo Resort Hotel, it's a very big challenge for me. Nung summer, we were sailing smoothly. We were sailing smoothly. Ang laki po ng kinita namin, we earned millions nung summer, pero since ngayon nagbabawi po yung panahon dahil tag-ulan na, ay konti lang po yung nagpupunta, pero okay pa rin naman. There are days na nagbe-break even kami or profiting, but most of the days ay lugi po kami doon sa resort. And hopefully po kapag dumating na yung tent namin for concerts, ay babawi na po kami sa events and concerts. Ayan, yun na po yung masasabi ko, I just wanted to rant today. This is Sunday, and use up 10 minutes of TikTok time para po ilabas lang po yung mga gusto kong masabi lang today. Thank you sa tanong nyo, Ma'am Yet, and mabuhay po kayo at ang Bamboo A Grill Restaurant. Sa lahat ng mga negosyante dyan, kapit lang, never give up, yan ang logo, motto natin.